So yun guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay papasok na kami sa trabaho. At by the way pala guys is gusto ko lang palang i-share sa inyo na yung re-retire natin dito kay Redick is pudpud na pala. So matagal-tagal din na panahon yung dumaan. So mga 15 months din yung lumipas bago siya napudpud. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos ayan, 19,740 din yung itinakbo ni Redick bago napudpud yung gulong. So para sa akin sulit din siya kasi isipin nyo, hindi lang tayo pasok sa trabaho sabay uwi, yung routine natin sa loob ng 15 months kasi meron din siyang may time din na naglo-long ride kami. Punta kami ng Sulangan, punta kami ng Southern Leyte. Tapos umabot din siya ng 15 months. Tapos 19,741 din yung odo na tinakbo bago siya napudpud. Actually hindi pa naman siya ganun kapudpud. Para sa akin abot pa siya ng ng 2 months pag pinang-maxim ko pa siya. Pero tingin ko pag long ride hindi na talaga siya pwede kasi baka pumutok o baka sumabog. Lalong lalo na kasi may angkas. So delikado yon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So para sa akin guys, sa loob ng 15 months tapos 19,741 yung odo na itinakbo na itong gulong natin sa likudan, masasabi ko talaga na sulit talaga yung stock tire ng Honda Click, yung Federal na brand. Tapos yung sukat na ito sa likudan guys is 100/80/14. So para sa akin sulit tong gulong na to dahil minsan lang ako maka-experience ng gulong na umaabot talaga siya ng 19 to 20,000 yung odo bago mapudpud. Kagaya nga ng sabi ko kanina, actually hindi pa siya ganun kapudpud. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi pa siya ganun kapudpud, pero tingin ko hindi na siya pwedeng gamitin pag sa long ride kasi delikado na. Okay lang sana kung puro espalto yung dadaanan natin sa loob ng biyahe, pero hindi natin alam na syempre meron mga lubak-lubak din yung mga dadaanan natin, so unsafe na talaga siya, 'di ba? Pero pag dito sa Tacloban, pag city driving lang tapos ipapang maxim mo, tingin ko pwede pa siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Di ko pa alam kung kailan ako magpapalit. Siguro next month. Tapos pinag-iisipan ko pa kung ano yung tire na ipapalit ko dito kasi rear tire to eh. Ito yung tatrabaho talaga sa biyahe, 'di ba? Hindi naman yung walang naman problema sa harapan kahit soft compound yan yung ikinabit mo, 'di ba? Kasi umaalalay lang naman yan, gumugulong lang naman yan. So okay lang kahit soft compound yung ilagay natin sa harapan kung sakali magpalit na tayo. Pero dito sa likudan, tingin ko hard compound yung plano kong ilagay dito. So marami kasing hard compound na gulong. So magdedepende yan sa budget kung alin yung natin. Tsaka syempre yung available din dito sa Tacloban. Actually maraming available na gulong dito sa Tacloban. Merong Pirelli, merong Maxxis, merong Michelin, merong Metzeler, merong Bisq. So iba-iba yung presyo niyan, 'di ba? Merong Eurogrip, iba-iba. So magdedepende na lang sa atin kung ano yung paggagamitan natin. Pero tingin ko para sa akin, kailangan ko ng hard compound na makapit. Kasi kadalasan pag hard compound, sakto lang yung kapit pero pang matagalan, 'di ba? Hindi kagaya sa soft compound, yun ay makapit talaga pero hindi siya ganoon kapang matagalan. Kasi estimated ko pag uwi trabaho tapos soft compound yung gulong mo, tingin ko abot lang yan ng 1 year or 10 months. Tapos mga 10 to 15 kilometer lang yung kayang itakbo niyan. Pero meron namang mga rider na nagpapalit na ng gulong nila dahil puro butas na, 'di ba? Kahit makapal pa. Yun ay hindi naman yun nakadepende sa gulong, na wag yung ganon kasi mabilis na matusok yan, mabilis yan mabutas. So mabilis sumingaw. So wala po sa ganong hindi po doon yung basehan. Kahit anong kapal yan, kahit anong tibay yan, so kung yung gulong mo matusok talaga yan ng pako, wala talaga yan, di ba? So ito guys, pakita ko sa inyo.
Nandito tayo ngayon sa Old Capitol. Yung bago kasi nasa Palo na, diba? So ito guys, ayan yung gulong natin ngayon sa likodan natin, diba? Para sa akin, kailangan na itong palitan pag ako mag long ride. Pero sabi ni Ruel, mga 1 buwan pa daw ito pwede magamit. Pero sabi ko, oo siguro pag pag city driving lang, pag uwi trabaho, tapos samahan mo ng Maxim, siguro hindi naabot to ng 1 month pag sinamahan mo to ng Maxim tapos uwi trabaho. Pero pag uwi trabaho lang, pwede pa to. Kasi maliban sa may spike yan, pag napudpud yan, yung pinaka ng gulong, may kapal pa yan ng mga 1/4 eh. Pero pag yan ay natusok, kahit maliit lang yan na pako, butas talaga yan, di ba? Kahit nga bago yun, pag natutusok, di ba? Sumisingaw talaga. So ito, masasabi ko talaga na kalbo na talaga siya. Yan o. Dito ibang ko kung klaro. Yan. By the way guys, tinanggal ko pala yung tapalodo ko dito sa likod. Yung tire hugger ko kasi nabali na eh. Kaparating pa lang yung HRC na endo concept natin na na tire hugger. Yan. Pudpud na talaga siya guys. Hindi kagaya dito sa harapan. Yan makapal pa siya. Di ba? Yan yung itsura niya pag naka side view. Di ba? Yan. Makapal pa siya, di kagaya dito talaga. Alam yung itsura niyan dito sa likodan natin pag bago pa, hanggang dito yan yung spike, tas dito. Ayan ayan mayroon pang bakat eh. Yan, dito mayroon pa yung bakat. Yung feedback ko dito sa gulong ng ng Honda Click na stock o yung original, pagdating sa performance guys, wala akong masabi kundi makapit, kahit basa, kahit tuyo, kahit maulan, makapit siya. Pero hindi ko sasabing gano'n siya kakapit kasi tingin ko hard compound tong Federal eh. Yan Federal made in Indonesia. Tingin ko hard compound to eh. Kasi kung soft compound to, hindi to aabot ng 15 months or hindi to aabot ng 19 or 20,000 kilometer. Okay lang siguro kung uwi trabaho ka lang eh, possible pa. Pero kung sinasamahan mo ng long ride tapos pinangmamaksim mo, isipin mo yun Sabihin na lang natin bawat isang araw nag-average ka ng 150 to 200 kilometer per day, di ba? Tapos soft compound yung gulong mo. Isipin mo, tingin mo talaga hindi talaga aabot ng 19 to 20,000 kilometer. Meron akong na-encounter kay Peds, yung kagrupo natin dati sa Munition. Yung gulong niya, Pirelli Angel, umabot siya ng 25,000 yun. 25,000 kilometer yung itinakbo. Ewan ko lang kung ilang months yun, kasi merong mga rider na 10 months pa lang pero panay gala, so umabot talaga siya ng ng almost 20 to 25,000 kilometer yung tinatakbo, kahit maliit pa lang kahit maiksi pa lang na panahon yung lumipas, di ba? So pagdating sa Federal na gulong, para sa akin sulit, makapit, kahit basa, kahit tuyo, lalong-lalo na pag espalto. Tapos masasabi mo talaga na pangmatagalan talaga yung Federal, di ba? Kasi ako nga, kung tutusin, kung may mahanap ako na Federal pa rin na gulong, yung pa rin yung ilalagay ko dito. Kasi kahit minsan lang tayo mag long ride, pero pag kahit minsan lang tayo bumiyahe, pero pag tayo bumabiyahe mahaba talaga na mahaba talaga na biyahe talaga yung nangyayari kahit minsan lang, 'di ba? So kahit ako, kung makahanap ako ng Federal, yun pa rin ang ikakabit ko. Pero syempre, gusto pa rin natin, alam niyo naman ako, gusto ko, nag-explore ako ng gulong. Nakasubok na tayo ng Maxxis, nakasubok na tayo ng Pirelli, CST, Michelin, nakasubok na tayo yan, tsaka Metzeler, nakasubok na tayo yan. Pero ngayon
may choice ako kung ano yung gusto kong ipalit dito, kasi plano ko talaga hard compound pa rin yung ikakabit ko dito kahit ibang brand na, 'di ba? Gusto ko mag-try ng ibang gulong. It's either babalik ako sa dati kong mga ginagamit or gagamit ako ng ibang brand na hard compound. So dalawa yung choice ko na plano. Kung ano nga ba yung plano kong ikabit, siguro tingin ko Beast, tapos babalik ako sa Pirelli. Ayun yung dalawang choice ko, 'di ba? So paki-comment naman po guys sa mga nakagamit na ng Beast tire. Paki-comment naman po guys kung hard compound daw. Paki-comment naman po kung hard compound ba yung Beast tire. Paki-comment po dito sa comment section para at least alam natin, 'di ba? So siguro pagkatapos natin to may upload, siguro lilipas ng 1 week or 2 weeks. Sabihin natin 1 week lilipas bago natin maplanuhan talaga. Pero meron na akong dalawang choice talaga. So either babalik ako sa Pirelli or tatry tayo ng ibang gulong, which is yung Beast tire. Okay, so plano ko talaga nun Maxxis yung ilalagay ko dito sa likodan. Yung problema lang kasi pinangmamaksim natin. So maghapon sa daan, yung Maxxis kasi tingin ko hard compound, napakakapit niyan. Yung performance ng Maxxis is parang Pirelli yan, di ba? Parang Pirelli yan, pero soft compound lang po yan. So para sa akin, kung ipinangmamaksim ko araw-araw, tapos naglo-long ride, tingin ko mabilis mauupod eh, di ba? So pag ako nag-Maxxis, ilalagay ko sa harapan. Yun yung plano ko. Pero dito talaga hard compound yung plano kong ilagay dito sa gulong natin, para at least pang matagalan talaga, kaya gaya nitong Federal. Okay, so yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Pasensya na kung ngayon lang ulit tayo nakapag-upload, kasi alam nyo naman na may trabaho tayo. Mas priority pa rin natin yung trabaho natin. Mas maganda pa rin yung mayroon tayong pang araw-araw talaga, diba? So yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog, and ride safe po sa ating lahat. Peace out.